halos magpanting raw ang tenga ni Alex. Hindi nito tunay na pangalan. Nung narinig ang reaksyon ng doktor na sumusuri sa kanyang sumasakit na tenga. Lagi, bubag na sa sulod ko. Gamit kasi ang isang ear camera, ito ang kanilang nakita. Nashock po talaga yung doktor kasi sobrang lala na po ng teinga ng kapatid ko. Isang itim na insekto. Halos madurog na talaga yung insect sa loob ng tenga niya. Lagi, bubag na sa sulod. Anong insekto ito? At paano naman ito nakapasok sa tenga ni Alex? Posible raw itong nagsumiksik sa kaliwa niyang tenga habang mahimbing siyang natutulog sa kanilang bahay sa Malay-Balay, Bukidnon. Tutulog po ako ng hapon noon. May biglang pumasok sa tenga ko at medyo masakit na. Sinubukan daw munang remedyohan ni Alex ang kanyang problema. Nag-search ako sa online ng paano tanggalin yung insekto. Nakita ko yung baby oil na nilagay sa tenga. At nung patakan niya ito, Gumagalaw na yung insekto sa loob. Hindi talaga matanggal yung insekto kasi sobrang laki yan. pero lumipas ang isang araw, ang insekto kapit na kapit pa rin sa kanyang tenga. Nakikiliti po tapos kinakabahan kasi baka hindi na siya matanggal sa tenga ko. Kaya sinubukan niya itong sungkitin ng cotton buds. Si Alex, may nakitang maliit na bahagi ng insekto na lumabas. Pero nung hinila niya ito, ito'y naputol. Mukhang pakpak lang niya. Naiwan pa rin daw sa loob ng kanyang tenga ang katawan nito. Kaya humingi na siya ng tulong sa kanyang nanay Juliet. Ang diskarte ni Juliet gamit ang straw. Hihigupin daw niya ang insekto. Ito yung drinking straw na ginamit ko. Inano ko na lahat yung hangin ko. Gusto ko talaga makuha pero bigo ako eh. Medyo masakit na talaga kasi maga-maga na yung tenga ko. Actually, yung cotton buds in general, di talaga namin nire-recommend, no? Kasi unang-una, kapag pumasok yung insekto, pag kinoton buds, mas mapupush siya paloob. Yung pag-vacuum na straw, medyo delikado din yun. Baka naman mamaya ay mahigop niya yung insekto, no? Halos hindi na siya makatulog, irritable siya, hindi siya halos makarinig pag tinawag namin. Pero dahil walang pambayad sa doktor, tiniis na muna ito ni Alex sa loob ng 1 linggo para maibsan ang sakit na kanyang iniinda. Patagilid siya kung mahiga. Hindi na siya makarinig. Siyempre nalungkot at naaawa. Hindi na po ako nagpakali kasi kung pwede pa lang sa akin na lang yung nararamdaman niya. Kaya si Juliet nangutang na para meron silang maipang doktor. Pagdating sa clinic, sinilip ang tenga ni Alex gamit ang ear camera. Maga talaga. Tapos may konting sugat. Either kinagat or nakaskas yung loob ng tenga. Anong insekto ito? Bubag na sa sulod ko. Gaya ni Alex, mahimbing na natutulog din daw noon ang dalagang si Maika sa kanilang bahay sa Pulilan, Bulacan. May naramdaman siyang kirot sa kanyang tenga. Nagising po ako, sobrang sakit po ng tenga ko. May kumukurog po, tapos po parang may kumakagat. Akala po namin, langgam lang po siya na maliit. Kaya po natulog po ako noon, nakatagilid lang para po, if ever man po na malaglag, makikita po namin. Nung una, tiniis lang daw muna ni Maika ang sakit at niremedyohan sa pamagitan ng pagpatak ng baby oil. Umakagat-kagat pa po siya habang nilalagyan. Kaya po sumisigaw pa rin po ako. Dami ko na nailagay. Sabi ko, ganyan mo lang ako. Tapos ginaganyan-ganyan pa po niya yung tenga niya. Sabi ko, ganyan-ganyan mo ko para malaglag. So, baby oil yung pinaka-safe. Kailangan talaga lunurin yung insect. Mas dense yun kaysa sa tubig. So, hindi sila makakagalaw. At the same time, hindi sila makakahinga. So, mamamatay sila in the process. Huwag lang pagbutas yung eardrum. Baka pumasok sa loob ng eardrum yung baby oil. Makalipas ang kalahating oras, parang milagro raw na nawala ang sakit. Baka po patay na. Pero kinaumagahan, nakaramdam uli siya ng hapdi. Maya-maya, sinubukan na itong sungkitin gamit ang tiyanik. Sumasakit po habang kinukuha. Iyak po ako ng iyak. At sila'y nagulantang nung ang kanilang nakuha, isa pa lang, ipis! Tigas. Kaya yan ang masakit sa tenga talaga niya. Ako na sa tenga. Ayan. Kung nandiri ako kasi po hindi ko po akalain na ipis yung papasok sa tenga ko na ganun po kalaki. Tapos po nung pangatlong kuha na po, ito na po yung nakuha ng ate ko, yung buong ipis. Patay na po siya.
Lahat ng mga gilid-gilid nila, mga lagi ko nang tinitingnan. Siyempre, diyan po sumusuot ang mga insekto. Based lang dun sa nakita ko, German cockroach. Gusto niya dun sa mga cracks, crevices, yung mga gilid, kasi gusto niya yung nagtatouch yung belly niya, tsaka yung likod niya, or yung body niya sa surface. Kung si Maika nabunutan na ng tinik sa dibdib, ipis sa tenga, ano naman kaya ang insektong sumuksok sa tenga ni Alex? Nung sinilip ng doktor ang kanyang tenga, nakita na ang katawan ng insekto lasog-lasog na. Dahil dito, nahirapan na raw silang tukuyin kung anong klaseng insekto ito. Pero si Alex may kutob kung saan ito nanggaling. Nanggaling ang insekto sa tingin ko ay sa halaman ni mama. Nakahiga ako dito sa kwarto, tapos ang halaman ay nandito sa labas. Dati napapansin ko na sila pero binabaliwala ko lang. Ilayo ko na talaga, wala nang matitira dyan. Nung natanggal na yung insekto, palagi na ako nag-headphone para hindi na siya mapasukan ulit. Sa lahat, panatilihin lang malinis yung paligid. Kung anumang insekto or ipis man, lagi yan nagsa-start na hindi malinis yung paligid or yung kwarto. Makita pa lang sila, nakakarindi na. Kaya panatilihing malinis ang ating paligid. At huwag nang hintayin ang perwisyong dala at pumasok sila sa ating tenga. Lagi, hubag na sa sulubok. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.